Luka-luka. Bakit po? Kita mo naman yung kanya asa nung sabi niya, pagpapatayin daw niya na parang may tama ito sa ulo eh. She's unhinged, psychologically defective. Pero nung pumupunta kayo kay dating Pangulong Duterte, nakikita niyo siya, nakakausap niyo siya. In fact, binabastos niya si Digong eh, nung araw. Pakitang tao na lang yung pumupunta siya sa dahig. Nung araw yan, bastos siya, binabastos niya yung tatay niya. Kaya kung isa natatawa na lang ako eh. Pag nakikita mo. Oo. Yung mga nakikita natin ngayon, lagi siya nandoon. In fact, yung tatay niya, gusto siyang maging pangulo. Dahil galit siya sa tatay niya, vice president na lang tinakbo niya. Kung anong gusto ng tatay niya, sinusuway niya. Nung araw pa, publicly, pinahihiya niya yung tatay niya. Kaya, sasabihin, pupunta siya sa The Hague. Baka hindi kaya nagsisisi siya sa mga ginawa niya sa tatay niya. Ay, pagsisisi ba ang lumalawa? Ano, babasa ko yung mga column mo about yung kay Tito ko. Paano kayo naging magkaibigan ni dating Pangulo Duterte? 1992, 1993, yung kontemplasyon. Flor Contemplacion. Lord Contemplacion. Tapos, di ba maraming nagsasabi doon sa nakawawa naman si Flor, mali yung pagkakaparusa sa kanya. At kaya nag-research ako, talagang may kasalanan siya. And then sabi ko, tayo kasi mga Filipinos, emotional tayo eh. Yung pang kakaawaan natin yung isang tao kahit na nagkamali siya. Isa sa mga nagprotesta sa pagbitay kay Contemplacion ay isang mayor ng Davao City. Sinunog yung Singapore flag. Sabi ko, tatlo kami ni Dong Puno noon eh. Mayroon kami programa Action 9 everyday noon. Ako, si Dong Puno at saka si Ray Langit. May commentary. Sabi ko, napaka-OA naman yung mayor na yan. Alam mo, susunugin mo yung flag at saka hindi niya naisip. Singapore is one of the best judicial systems in the world. Siyempre, narinig niya. Sabi niya, pag nakita ko yan dito, Davao din ako eh. Sasampaling ko yan. Sabi ko sa kanya, puntahan kita. Puntahan kita riyan. So, I exposed myself, pumunta and made myself obvious. Sa mga lugar na pinupuntahan niya, pinupuntahan ko rin. Hindi kami nagtagpo. Nung bumalik ako sa Maynila, sabi ko, gago ka pala eh. Sabi ko, sabi mo, pag nakita mo ako, siguro may nagsabi na naman siguro sa'yo na andoon ako. Bakit hindi mo ako pinuntahan at sinampal? Anyway, to make the long story short, nasuspindi siya eh. Hinahanap niya ako. Doon kami naging magkaibigan. Okay, next picture.